Annyeonghaseyo yorobun, shoutout sa inyo mga chinggo. Sa ngayon mga chinggoy, pag-uusapan natin yung patungkol sa trabaho dito sa Korea. Kung ano nga ba yung pinaka magandang maaring trabaho dito sa Korea, no? Pero bago po natin pag-usapan, no, kasi nga po may nag-comment nung nakaraan na kung maaari i-differentiate mo kung ano yung pinagkakaibahan ng una ko daw napasukan na company, tapos yung pangalawa at itong pangatlo. Ngayon ay pag-usapan natin yan mga chinggo. Pero bago ang lahat ay masamang balita po yung ating nabalitaan nga na nung mga nakaraang araw na meron ngang EPS na naipit, no, sa press machine. Naipit talaga yung kamay niya, talagang wasak. Siguro nakita nyo naman yun sa sa mga page, no, ng mga EPS aspirant, no, na parang hindi ko alam kung Vietnam ba siya or Thailand. So naipit talaga sa press machine. At saka sa kaibigan ko naman sa Manukan, yun namang kasamahan nila doon, Myanmar daw, is naputol din yung dalawang daliri kasi naipit din sa makina. At saka dito sa bagong company ko, meron din akong kaibigan na naipit din yung kamay. Actually hanggang ngayon di pa siya nakapasok, mga siguro 3 months yung pahinga niya. Naipit din talaga, nakain ng makina. Kaya sa mga EPS aspirant na nandiyan sa Pinas, wag po sana nating nung kagalitan yung mga EPS na nandito na nagpaparelease, kasi hindi po natin alam yung sitwasyon nila, no. Hindi natin alam kung gaano kahirap yung trabaho, gaano kadelikado, kaya naisipan nilang magpa-release, no. At kung gaano ka-toxic doon sa company na napasukan nila. Kaya intindihin na lang po natin yung mga sitwasyon na wag natin silang pangunahan, no. Kasi nga yun nga yung press machine. Ikaw, bagong aspirant ka, gusto mo ba doon mapasok sa press machine? Gusto mo ba magtagal doon? 10 years ka doon? Hindi naman natin sinasabi na ayaw natin sa press machine, pero mas okay naman talaga yung medyo malayo ka sa disgrasya. Kasi yung press machine is talaga, 90% talaga na isang pagkakamali mo lang, iglap lang, talagang wasak yung kamay mo. Kasi nga seconds lang yan, babagsak yung machine, yung press machine. Pag nagkamali ka dyan, talagang wasak. Pati na naman sa mga ibang company, mayroon ding mga ganun na mga makina na sobrang hirap din talaga. Kaya pagdasal natin sa mga EPS dito, pati na rin sa akin, sa ating lahat, sa mga gusto magpunta dito, na mapunta tayo sa magandang company. Yung hindi man natin sinasabi na may company dito na wala talagang disgrasya. Bibihira naman talaga yung mga company na nagpupujang lang, nagpapak lang, nagkakarton lang. Bibihira makakita ng ganun. Kaya usually kasi dito industrial, may mga bakalan, may mga makina. So talagang mga delikado pati. Kaya pagdasal natin na yung mga aspirant na makapunta dito, makahanap ng medyo magandang company na yung malayo sa disgrasya. So pagdasal din natin yung EPS na yun, mga na-disgrasya, no, nadali sa company nila. At sa ngayon pag-uusapan natin yung yung company na sinasabi nung nag-comment na kung maaari daw na i-differentiate ko yung mga napasukan kong company, kung alin yung pinakamaganda. Ngayon ito, yung unang company ko, pag-usapan natin, sa Gumahan. Yung kasing Gumahan, ang ayaw ko dun, sobrang bilis. Ang makina doon nasa 160 seconds, 170 at 150. Minsan may 120. Tatlong makina yun. Saka yung makinang yun, magkalayo. Halos takbuhin mo na siya dahil sobrang bibilis nila. Magtatanggal ka, maglilinis, tapos magsasalang. Pagkatapos, yun namang isa pa sa ayaw ko din ay yung amoy. Talagang yung amoy ng goma ay nakakasulasok. Na talagang tinis ko yun ng 2 taon. Actually, may kwento ako ganito. Yung kaibigan ko, may kaibigan siyang nagtatrabaho sa Gumahan. So after mga siguro 4 years, nagkaroon siya ng sakit dito sa parang sinusitis yata. Na-opera daw dito, tapos simula nang na-opera, nawala yung pang-amoy. Tapos nirelease na din siya ng company. Kaya yun yung isa sa mga dahilan, no. Meron ding nagtrabaho sa Gumahan na nag-comment din sa EPS page na 3 years daw siya nagtatrabaho. Pag uwi niya ng Pinas ay meron siyang naging problema sa baga, naging spotted na siya yung baga niya, which is hindi naman niya nakuha sa Pinas kasi healthy siya nung umalis siya ng Pinas. So dito nagkaroon siya ng sakit dahil nga sa
siguro sobrang paglanghap na ng mabahong amoy ng goma. So, yun yung pinakaano doon, hazardous materials at saka yung isa pa doon yung makina, nakakatakot yung makina. Yung makina namin doon, hindi naman siya kasing bilis ng press machine pero talaga pag nadali ka din sa makinang yun, yung molding, ano siya rubber molding injection at saka rubber molding machine. So pareho lang siya na nagpipress din ng goma. So kaya lang hindi siya ganoon kabilis sa press machine pero kung madadali ka doon, talagang wasak din talaga yung kamay mo. Huwag naman sana. At saka na pag-usapan natin yung yung pangalawang company. Yun ang pong pangalawang company na napasukan ko ay ang ano naman doon bakalan siya. Nagpipintura kami. Powder coating, tapos yung liquid coating at saka yung may thinner. Alam mo ba yung thinner mga tsinggo na pag yung thinner tumalsik, natamaan yung mata mo, sobrang sakit. Talagang akala mo mabubulag ka na sa sobrang sakit ng kasi naghugas kami doon ng ng mga gawa gamit ang thinner. Tapos pag tumalsik yung thinner sa mata mo or sa ulo mo o sa balat, talagang sobrang sakit. At saka yung amoy pati ng pintura at saka yung powder coating wala naman talagang amoy pero naisip ko na pagdating ng panahon pag nalanghap yung maraming beses kang nakalanghap ng ganun, mahirap yun. Mayroon pa siyang mayroon siyang side effect after siguro how many years. Hindi siya maganda talaga sa kalusugan yung ganun. Actually hindi naman talaga ako magpaparelease doon dahil gusto ko doon na lang tapusin yung contract ko. Kaso nga nagkaroon ng problema kasi nga sinabi ng kasamahan ko na baka nga hindi ka na ma-extend dahil hindi naman nila ako nagustuhan, pati humina pati yung company. Kaya inunahan ko na sila at naghanap na ng ibang company na mag-extend sa akin. At nung umuwi ako ng Pinas, nagbakasyon, pinagdasal ko na makahanap ako ng kahit papaano yung medyo mas maganda na yung kalagayan, yung malayo sa hazardous materials sana. Kaya pinagdasal ko na kahit sa food processing na lang ako mapunta. So sa ngayon, food processing, maganda naman yung food processing kasi wala siyang hazardous materials kasi usually ang maamoy mo lang doon yung mga marinate, yung mga baboy na ginagawa namin, yung mga karne, di ba? Actually hindi naman siya masama sa kalusugan, hindi naman siya ganun ka yung amoy kasi may exhaust pati. Hindi naman yung usok niya na parang malalanghap mo, hindi, talagang bibihira. Pero yung disadvantage, mabigat, mahirap yung trabaho. Kaso ito yung napansin ko, no? Kahit gaano ka ganda yung trabaho mo, kahit maganda yung benefits, kung ang environment ay toxic, hindi maganda, toxic yung kasama, toxic yung amo, stress talaga yun. Yun ang pinaka hindi masayang company. Kahit na malaki ang sinasahod mo, kahit na magaan yung trabaho, kung naman ay ang kapaligiran mo ay toxic, yung sa kasamahan pati sa amo, hindi siya hindi worth it kahit malaki yung kinikita mo kasi hindi ka masaya. Kaya yun yung pinaka doon, importante sa tingin ko. Kasi dito sa company na napasukan ko, at least yung mga kasamahan ko, mga Pinoy, mabait naman pati, nagtutulungan, walang pataasan ng talagang tulungan siya. So ang masasabi ko sa company na to is siguro dito ko natatapusin yung yung contract ko na extension kasi nakikita ko naman talaga na maganda yung samahan, mababait pati yung mga kasamahang Pinoy, pati yung ibang lahi. Yung aming leader mabunganga pero usually sa mga Koreans ganun talaga may ganun talaga silang ugali na nagbubunganga, no? Kaya nasanay na tayo diyan. Kaya kung ako yung papipiliin, doon ako sa kahit siguro hindi gaano kalaki yung hindi ganun yung benefits, pero pag masaya yung environment, masaya yung mga kasama, masaya yung amo, yun ang pinakamagandang trabaho. Wala kasing talagang madali at magandang trabaho dito sa Korea. Dahil kahit mga babae dito, mahirap yung mga trabaho. Walang lahat dito mahirap ang trabaho. Ang pinakamagandang company lang na madatnan mo is number one, yung
malayo sa ano, sa disgrasya. Yung unang-una yung mga press machine, dapat kung press machine sana wag lang naman sana sa press machine, kaya sobrang napakatakot yung press machine. Pangalawa yung ano, yung good environment, yung masaya yung ano, kapaligiran. Masaya yung kapaligiran, kahit gaano kapagod yung trabaho, gaano kahirap, pag masaya yung environment, masaya yung kasama, masaya yung amo, yun ang pinakamagandang company dito sa Korea. Dahil dito, hindi naman sa hindi maganda yung mga naging nakasama ko dun sa dati kong mga company. Meron lang siguro hindi pagkakasunduan. Pero dito sa nadatnat kong company, at least mga mababait ang mga tao dito, at saka masaya kasama. Kaya dito sa Korea din, kung parte sa trabaho lang, pag mamimili ka ng trabaho, mahirap yun pag ano, hindi mo tanggap yung trabaho at hindi mo minahal yung trabaho. Isa lang yung advice ko sa mga EPS: kapag natanggap mo yung trabaho at minahal mo yung trabaho, yun na ang pinakamadaling trabaho. Kahit gaano kadali yung trabaho, kung hindi mo tanggap at hindi mo minahal yung trabaho mo, wala talaga yun. Hindi ka masaya. Kailangan mong tanggapin na yung trabaho mo, yun na yung trabaho mo, bumubuhay sa'yo, nagpapasahod sa'yo. Kailangan mong trabahuin, mahalin mo siya, pag-aralan mo, tsaka yung mga ugali ng kasamahan mo, mag-adjust ka, pati sa amo mo, iwasan mo magkamali. Yun na, talagang adjustment lang talaga. At saka sana mapunta tayo sa non-toxic environment. Yung pinaka magandang pagtrabaho dito sa Korea, yung hindi toxic, yung masaya ka sa mga kasama mo, masaya ka sa boss mo, mabait sila. Yun ang pinakamaganda. At saka malayo sa disgrasya. Yun lang talaga yung masasabi ko sa inyo, mga chinggo, no? Pag-aralan nating mahalin yung trabaho natin, dahil dito tayo kumikita. Ito yung nagpapasahod sa atin. Dito tayo kumukuha ng pangkabuhayan. Mahalin natin. Kumbaga, kung halimbawa ako, dati akong nagta-tricycle, kahit na mababa yung ano, antas ng pamumuhay natin, tricycle, mahalin mo yung tricycle mo. 'Di ba? Iwa-washing mo siya sa umaga. Titingnan mo kung anong sira, yung mga kadena, pati mga brake show, mga oil. Pupunasan mo siya, iwa-washing mo siya. Kasi nga doon ka kumikita. Ganun ang ano, trabaho dapat, ang sekreto para maging masaya. Kahit gaano kadali ang trabaho, pag hindi ka masaya, pag hindi mo mahal ang trabaho, walang patutunguhan. Talagang aalis ka, maghanap ka ng iba. Pero plus na lang yung mabait na amo, mabait na kasama. Yun ang pinakamaganda. Non-toxic environment. Salamat po mga chigo. Yun lang aking maisishare sa ngayon. So sana sa mga EPS aspirant, makahanap kayo ng magandang trabaho na yung masaya. Non-toxic environment, masaya yung mga kasamahan, mababait pati ang amo, saka malayo sa disgrasya yung trabaho. Yun lang ang maipapayo ko. Salamat sa inyo mga chigo.